Marshall Pick, Kabanata 5273. Paggawa ng Black Ink Nest. Nang marinig ito, si Ouyang Lai ay natahimik sandali. Ito ay tulad ng isang babae na nagsilang ng isang grupo ng mga anak, at ang isa sa kanila ay nag-uwi ng ilang hindi kanais-nais na mga bisita upang magdulot ng gulo, na ikinagalit ng babae, kaya pinalayas niya ito mula sa sambahayan at putulin ang kanilang relasyon. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Mukhang tama iyon. Tumawa si Ouyang Lai. Sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon. Tulad ng Big Head Me, kung magsalita ka sa paikot-ikot na paraan, madaling malito ang isang tao. Agad na sumagot si Yang Kai. Si Junior na ito ang hindi masyadong maalalahanin. Ikinaway ni Ouyang Lai ang kanyang kamay. Kaya ibig sabihin, ang Black Ink Clan ay ganap ng sumuko sa mid-grade Black Ink Nest na nasa ating mga kamay. Tumanggo si Yang Kai. Ganyan dapat. Napatawa si Ouyang Lai. Tunay, nakasuot kami ng bakal na sapatos habang hinahanap ang aming mga paa, ngunit ngayon ay nakuha namin ito nang walang anumang pagsisikap sa halip. Noon pa man hiniling ni Mi Jinglun sa Black Ink Clan na iwanan ang Black Ink Nest na ito, may intensyon siyang bumuo ng intelligence network para sa human race sa pamamagitan nito. Kaya lang, kahit na siya iyon, hindi niya inaasahan na ang Black Ink Clan ay makikipaglaban sa kanila para sa Black Ink Nest, na ayaw nang umatras kahit kaunti. Bilang resulta, wala silang magagawa tungkol dito. Pagkalipas ng 10 taon, ang mga pagsisikap ni Yang Kai ay naging sanhi ng pagsukol ng Black Ink Clan sa Black Ink Nest sa kanilang sariling inisyatiba, na nangangahulugang mas marami o hindi gaanong nakamit ni Mi Jinglun ang una niyang nilayon na gawin. Nagulat din si Yang Kai dahil kumilos lang siya para harapin ang mga territory lord na iyon. Hindi niya akalain na tuluyan na rin nilang sakupin ang Black Ink Nest na ito. Maaaring ganap na naputol ng Royal Lord Black Ink Nest ang koneksyon nito sa mid-grade Black Ink Nest na ito, na nasa kamay ng mga tao. Gayunpaman, ang mid-grade Black Ink Nest ay hindi nalalanta bilang resulta nito. Ang pangunahing bagay ay ang koneksyon na ito ay maaaring maputol. Bagamat ang espasyong ginawa ng Royal Lord Black Ink Nest ay maaaring tanggihan ang access sa mid-grade Black Ink Nest na ito, ang hierarchical na relasyon sa pagitan ng superior at subordinate ay hindi kailanman masisira. Sa madaling salita, hanggat hindi nawasak ang Black Ink Nest sa Royal City, walang mangyayari sa Black Ink Nest na ito sa kanilang mga kamay. Magiging kalugod-lugod si Big Head Me kapag narinig niya ang balita. Pupunta ako at sabihin sa kanya ngayon. Umalis si Ouyang Lai pagkatapos sabihin iyon. Pagkaalis niya, muling ibinaon ni Yang Kai ang kanyang kamalayan, binuksan ang kanyang miniature universe at ikinonekta ito sa kamalayan ng Black Ink Nest. Kahit na hindi na siya makapasok sa espasyong nilikha ng kamalayan ng Royal Lord Black Ink Nest, walang mga problema pagdating sa pagkonekta sa kamalayan ng Black Ink Nest na nasa loob niya. Bukod dito, hindi na niya kailangang maglagay ng kanyang bantay bilang paghahanda sa anumang posibleng pag-atake. Nang walang anumang abala, madaling dinala ni Yang Kai ang buong Black Ink Nest sa ilalim ng kanyang kontrol. Habang nagbabago ang kanyang pag-iisip, para bang ang Black Ink Nest ay naging kanyang mga braso at binti, kasama ang lahat ng mga tungkulin at kakayahan nito sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ng lahat, maraming karanasan si Yang Kai noon. Hindi pa banggitin ang Black Ink Nest na nasa harapan niya ngayon, kahit pabalik sa teritoryo ng Black Ink Clan, nakakonekta siya sa kamalayan ng hindi mabilang na Black Ink Nests, kaya hindi na siya estranghero dito. Kaya lang, wala siya sa mood na manggulo sa kahit ano pa noon, kaya hindi siya masyadong nag-imbestiga sa mga kakayahan ng Black Ink Nest. Pero ngayon, iba na. Sinusubukan ng humans na gamitin ang Black Ink Nest na ito upang lumikha ng sarili nilang network ng impormasyon. Kaya, natural, kung mas marami siyang nalaman tungkol dito, mas mabuti. Makalipas ang ilang sandali, halos nalaman na ni Yang Kai ang lahat ng mga function ng Black Ink Nest. Bagamat, hindi tulad ng huling pagkakataon, ang mga paghahanda upang lumikha ng subnest ay hindi gaanong na-set up. Sa isang iglap, nakarating siya sa Black Ink Pool at nagbuhos ng malaking halaga ng mga mapagkukunan dito habang kinokontrol niya ang Black Ink Nest sa loob upang makuha at pinuhin ang kapangyarihan sa loob ng mga mapagkukunan. Ang Black Ink Pool ay isang napakahalagang lugar para sa bawat Black Ink Nest. Ito rin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito, kaya kahit anong resources ang ilagay dito, mabilis silang maaaring gawing nutrients para sa Black Ink Nest. Gamit ang mga sustansyang ito, maaaring magbunga ang Black Ink Nest ng mga bagong Black Ink Clansmen o subnest. Kahit na pagdating sa kakaibang mental soul space, kinakailangan ng enerhiya upang mapanatili ito. Siyempre, hindi magpapaanak si Yang Kai ng Black Ink Clansmen gamit ang Black Ink Nest, gusto lang niyang makakuha ng subnest.
Kailangan niya ng subnest para sa kanyang miniature universe para maging pamilyar siya sa mga disipulo ng Void Dao Temple sa mga espesyal na katangian ng Black Ink Clan ng maaga. Nangangailangan din ang human race ng malaking bilang ng mga subnest upang lumikha ng intelligence network nito. Kasabay nito, nais din niyang kumpirmahin ang hula nila ni Ouyang Lai mula kanina. Gusto niyang makita kung ang isang mas mataas na klaseng Black Ink Nest ay tunay na nagawang putulin ang koneksyon nito sa isa sa mga subnest nito at kung maibabalik ba ang koneksyong iyon pagkatapos. Kung hindi maibabalik ang koneksyon, natural na magiging magandang bagay iyon para sa mga tao. Nangangahulugan ito na makatitiyak sila at magagamit nila ang Black Ink Nest sa hinaharap. Kung maibabalik ang koneksyon, pagkatapos ay kailangan nilang tumapak ng maingat. Pagkatapos ng lahat, walang makakapagsabi kung kailan biglang ibabalik ng Black Ink Clan ang koneksyon at susubukang tiktikan ang mga komunikasyon ng human race. Hindi rin maliit na bagay kung bigla nilang sasalakayin ang mga tao na nakatayo sa loob ng Black Ink Nest. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang dami ng mga mapagkukunan sa Black Ink Pool ay mabilis na napino, at ang lahat ng enerhiya nito ay nakadirekta patungo sa nakapalibot na mga dingding ng laman. Hindi nagtagal, may bukol na lumabas mula sa isang bahagi ng dingding ng laman. Sa isang sulyap lamang sa tumor, hindi na matiis ni Yang Kai na tingnan pa ito. Hindi ito nakatulong dahil malinaw na naramdaman niya na ang lumalabas sa tumor ay hindi ang subnest na gusto niya, kundi isang Black Ink Clansman. Ang unang pagtatangka ay isang kabiguan. Hindi nasaraan ng loob si Yang Kai. Pinatay niya ang Black Ink Clansman bago pa man ito tuluyang naipanganak at sinubukang muli. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, lumitaw ang isang bagong aura sa loob ng Black Ink Nest. Si Mi Jinglun ang sumugod pagkatapos matanggap ang balita. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Sina Xiang Shan at Li Jiping, ang dalawang army commander, ay sumama sa kanya. Kasama si Ouyang Lai, lahat ng 4 na army commander ng Great Evolution Army ay natipon na ngayon sa lugar na ito. Makikita kung gaano kahalaga ang inilagay ng mga nakatataas sa Black Ink Nest mula rito. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi itigil ang kanyang mga pagtatangka at pumunta sa harapan upang batiin sila. Narinig na nila ang diwa ng sitwasyon mula kay Ouyang Lai, kaya nang makita nila ang sitwasyon dito, alam nila na si Yang Kai ay tiyak na sinusubukang gumawa ng subnest. Tanong kaagad ni Xiang Shan. Paano ito umuunlad? Umiling si Yang Kai. Ilang beses kong sinubukan, ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Tumanggaw si Xiang Shan. Kung makakagawa ng subnest ang Black Ink Clan, walang dahilan kung bakit hindi tayo makakagawa. Kung ang ilang mga pagsubok ay hindi sapat, pagkatapos ay panatilihin lamang ito. Ang isang bagay ay hindi dapat mag-abala sa dalawang lalaki. Iiwan kita para harapin ang Black Ink Nest at hintayin kang gumawa ng subnest. Naiintindihan. Sumagot si Yang Kai. Si Liu Jiping ay naghihikayat. Gawin ang isang mahusay na trabaho, at kung magtagumpay ka, personal kong hihilingin sa Old Ancestor na bigyan ka ng higit pang mga merito. Mapagpakumbaba na sumagot si Yang Kai. Ang junior na ito ay ginagampanan lamang ang kanyang mga responsibilidad at hindi nangangahas na kunin ang kredito para sa gawaing ginawa. Tumawa si Mi Jinglun. Nasugatan o napatay mo ang 11 numero ng antas ng Territory Lord sa loob ng 10 taon. Kung hindi gagantimpalaan ang gayong kahangahangang gawa, parang walang utos ang ating Great Evolution Army. Pag-isipan ito at tingnan kung mayroong anumang bagay na gusto mo. Kapag naayos na ang mga usapin dito, maaari mong iharap ang iyong kahilingan, at hanggat hindi ito labis, sasagutin namin ito. Walang ibang gusto si Yang Kai, maliban sa subnest. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang aksyon ay naglalayon sa layuning iyon upang magsimula. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Mi Jinglun, hindi na hinayla pa ni Yang Kai ang mga bagay-bagay at nagpasalamat na lang sa kanya. Nagtanong din si Xiang Shan tungkol sa pakikibaka ni Yang Kai sa Territory Lord sa loob ng Black Ink Nest Space sa nakalipas na ilang taon. Natural, ipinaliwanag ni Yang Kai sa kanila ang lahat ng hindi itinatago ang anumang mga detalye. Nakinig ang army commanders ng nakataas ang kilay, maging si Ouyang Lai. Kahit na alam niya ang kinalabasan, hindi niya kailanman tinanong kay Yang Kai ang mga detalye ng laban. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kadaya ang paraan ng pag-atake ni Yang Kai. Maging sila ay hindi rin makakalaban dito kung sila ang mga Territory Lords. Maliban kung sumuko sila sa Black Ink Nest, wala talagang solusyon para sa kanila sa bagay na ito. Ang isa ay hindi naglaro ng parehong trick ng 3 beses ay totoo para kay Yang Kai, ngunit para din sa Black Ink Clan. Matapos pumasok at umalis si Yang Kai sa Black Ink Nest Space ng 3 beses na magkakasunod, gumawa sila ng matatag na desisyon na sumuko.
Wala silang masyadong maraming territory lords at 8th grade Black Ink disciples na natitira para matalo. Nagpapatuloy pa rin ang pag-aayos sa Great Evolution Pass, at abala rin ang army commanders. Matapos iwan ang mga bagay dito sa kamay ni Ouyang Lai at Yang Kai, umalis kaagad si Xiang Shan at ang iba pa. Si Ouyang Lai ay isang hands-off na uri ng tao, kaya ang gawain ng pagpaparami ng Black Ink Nest Subnest ay naiwan kay Yang Kai, at hindi rin niya tinanggihan ang responsibilidad na iyon. Gayunpaman, ang Inner Sanctum ay mabilis na lumipat sa isang malaking halaga ng mga mapagkukunan para sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ginagawa na ni Yang Kai ang trabaho, kaya hindi makatwiran na ibigay din sa kanya ang mga materyales. Sa suporta ng mga mapagkukunang ito, makatitiyak si Yang Kai at ipagpatuloy ang kanyang mga pagtatangka ng may tumaas na katapangan. Matapos mabaigaw ng paulit-ulit, sa wakas ay nasanay na si Yang Kai sa proseso. Kapag ang kanyang kamalayan ay konektado sa kamalayan ng Black Ink Nest, maaari niyang kontrolin ang buong Black Ink Nest at gamitin ito upang ilipat ang output ng enerhiya ng Black Ink Pool. Ang hindi mabilang na mga hukay sa dingding ng laman ng Black Ink Nest ay kung saan ipinanganak ang Black Ink Clansmen. Kung ang enerhiya ng Black Ink Nest ay nakadirekta sa mga hukay na ito, natural, bagong Black Ink Clansmen ang isisilang. Gayunpaman, kung ang lahat ng enerhiya ay nakakonsentrate sa Black Ink Pool at hindi pinapayagang dumaloy palabas, pagkatapos ay sa sandaling ang mga reserbang enerhiya ay umabot sa isang tiyak na antas, isang subnest ang gagawa. Maraming beses na nabigo si Yang Kai bago mahanap ang diskarteng ito. Dati, sinisikap niyang hanapin kung saan nilikha ang mga subnest, at dahil ang mga hukay ay ang mga lugar ng pag-aanak para sa Black Ink Clan, ipinapalagay niya na ang subnest ay isisilang din mula sa isa sa kanila. Sa huli, napagtanto niya na may hindi tama sa haka-haka na iyon, at lumabas na ang mga subnest ay talagang pinanganak mula sa Black Ink Pool mismo. Matapos mahanap ang solusyon, ang mga bagay ay simple mula doon. Sa napakaraming mapagkukunang namuhunan, patuloy na kinokolekta ni Yang Kai ang enerhiya ng Black Ink Nest sa loob ng Black Ink Pool, at sa isang tiyak na punto, ang likido sa pool ay nagsimulang bumuo ng mga alon na parang may lalabas mula dito. Sa ilalim ng pangunawa ni Yang Kai, malinaw niyang naramdaman na isa itong bagong subnest. Nahati ang itim na tubig, at lumitaw ang isang itim na pagtubo na kahawig ng usbong ng bulaklak, tulad ng subnest na nakita niya noon sa lugar ni Zagu Feudal Lord. Maingat na kinuha ito ni Yang Kai at nakahinga ng maluwag para sa isang mahusay na trabaho. Gayunpaman, nang isaalang-alang niya kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kailangan upang malikha ang subnest na ito, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita sa loob. Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga feudal lords na may sariling Black Ink Nests ay tinatrato sila ng ganoon kahalaga, at kung bakit karamihan sa mga feudal lords ay walang sariling Black Ink Nest. Ang gasto sa paggawa ng subnest ay hindi maliit, kaya iilan lamang sa mga feudal lords ang may kapital para makabili ng isa. Bukod dito, isa lamang itong low-grade na subnest. Hindi mahirap isipin kung magkano ang magagastos sa paggawa ng isang mid-grade Black Ink Nest. Ito ay malamang na nagkakahalaga ng ilang dosina hanggang 100 beses ang halaga ng mga mapagkukunan. Nagmamadaling lumapit si Ouyang Lai pagkatapos matanggap ang balita, at habang tinitingnan niya ang subnest sa kamay ni Yang Kai, hindi man kasing laki ng palad ng isa, napaklik niya ang kanyang dila sa pagtataka. Ganito ba ang hitsura ng Black Ink Nest kapag kakaspon lang? Tama iyan. Nakakita na ako ng isa sa mga kamay ng isang feudal lords, at hindi ito naiiba. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Ouyang Lai. Sumagot si Yang Kai. Kahit na nilikha ang Black Ink Nest, nangangailangan pa rin ito ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang mapangalagaan ito. Balak kong ilagay ang isang ito sa loob ng aking miniature universe upang pagmasdan. Kung magiging maayos ang lahat, mas maraming mga subnest ang maaaring malikha para sa paglikha ng aming intelligence network. Mabuti. Tumanggo si Ouyang Lai. Hindi natatakot si Yang Kai na masira ng Black Ink Strength, kaya hindi mahalaga kung ang Black Ink Nest ay ilagay sa loob ng kanyang miniature universe. Walang sino man ang hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Martial Pick, Kabanata 5294. Araw ng Pagsamba. Kaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa Black Ink Nests, at ignorante sila sa maraming paraan tungkol sa kanila. Kunin ang huling pagkakataon bilang halimbawa. Kung hindi lang pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest space ng mag-isa at naging sanhi ng malaking pagkalugi sa Territory Lord sa tulong ng kanyang Soul Warming Lotus at Soul Rending Thorns, hindi malalaman ng mga tao na ang isang mas upper-grade Black Ink Nest ay maaaring putulin ang koneksyon sa kanilang low-grade subnest. Ang Black Ink Nests ang pundasyon ng Black Ink Clan.
Kung matuklasan nila ang lahat ng mga sikreto ng Black Ink Nests, maaaring mas kaunti ang matalo ng human race laban sa Black Ink Clan sa hinaharap. Ang mid-grade Black Ink Nest na nasa pag-aari ng Great Evolution Army ay partikular na mahalaga para sa layuning iyon. Sa loob ng kanyang miniature universe, nakahanap si Yang Kai ng angkop na lugar upang itanim ang low-grade subnest bago gamitin ang kanyang World Force upang i-seal ang isang malaking lugar sa paligid nito, na lumikha ng isang uri ng Forbidden Zone. Sa ganitong paraan, walang sinuman sa mga nabubuhay na nilalang sa loob ng kanyang miniature universe, maging bahagi man sila ng human race o small stone race, ang posibleng makalapit sa Black Ink Nest, na pumipigil din dito na masira ng hindi kinakailangan. Hindi gaanong dapat mag-alala sa human race dahil kahit na aksidente nilang lapitan ito, malabong magtaas sila ng kanilang mga kamay laban sa kakaibang bagay na ito. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ano ang gagawin ng small stone race. Ito ay isang lahi na may mababang damdamin at ganap na kumilos batay sa kanilang likas na ugali. Alam ng langit kung ano ang magiging reaksyon nila kung sakaling makita nila ang Black Ink Nest. Ang pagpapapisal ng Black Ink Nest ay hindi mahirap. Noon, nakita ni Yang Kai kung paano napalago ni Zago ang sarili niyang Black Ink Nest, kaya nagkaroon siya ng ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa katunayan, noong dinala niya ang low-grade Black Ink Nest sa kanyang miniature universe, may naramdaman na si Yang Kai na kakaiba tungkol dito. Mula sa kanyang kaalaman sa Black Ink Nests na naipon sa paglipas ng mga taon, halos maisip niya na ang Black Ink Nests ay mga buhay na bagay sa halip na mga bagay na walang buhay. Iyon ay dahil ang bawat Black Ink Nest ay nagtataglay ng kanilang sariling kamalayan, ngunit wala itong kalooban. Kung ito ay isang buhay na bagay, kung gayon dapat itong natural na magkaroon ng sarili nitong instincts. Ang instinct ng Black Ink Nest ay lumunin ang lahat ng uri ng enerhiya upang gawing sustansya para sa sarili nito, lalo na ang World Force, na para dito, ay itinuturing na pinakadakilang delicacy sa mundo. Natural, walang kulang sa World Force sa loob ng miniature universe ni Yang Kai, kaya hindi kakaiba para sa Black Ink Nest na mag-react pagkarating nila sa lugar na ito. Hindi sinubukan at sugpuin ni Yang Kai, sa halip ay pinahintulutan ang pugad na lumunin ang enerhiya. Habang nawawala ang kanyang baliw na World Force, ang Black Ink Nest, na hindi kasing laki ng palad noon, ay makikitang lumaki ng mabilis. At, marahil dahil sa kung gaano kalinis at kayaman ang World Force ni Yang Kai, ang bilis ng paglaki ng Black Ink Nest ay higit pa kaysa sa rate ng paglago na nakita niya kay Zagu noon. Pagkatapos lamang ng ilang araw sa loob ng miniature universe, ang Black Ink Nest ay lumaki na sa taas ng isang lalaki. Lumipas pa ang ilang araw, at marami na itong metro ang taas. Lumipas ang higit pang mga araw, at umabot ito ng kasing taas ng isang mataas na gusali, at kinailangan ng isa na eye crane ang kanilang mga leeg upang tingnan ito. Sa isang buwan, lumaki ang maliit na Black Ink Nest sa napakalaking laki. Kahit na maaari itong magpatuloy sa paglaki, maaaring maramdaman ni Yang Kai na anuman ang mangyari, hindi ito maaaring lumaki ng kasing bilis ng dati. Sa pinakadulo, tataas lang ito ng kaunti sa isang pagkakataon. Sa sandaling ito ay umabot sa puntong ito ay higit pa o hindi gaanong handa. Kinokontrol ang kanyang World Force, ibinuhos ito ni Yang Kai sa loob, at ang Black Ink Nest na kahawig ng isang malaking usbong ng bulaklak ay lumawak at kumunot, na nagpakalat ng masaganang Black Ink Strength sa lahat ng direksyon. Kung hindi ito hihigpitan ni Yang Kai, tiyak na laganap ang Black Ink Strength na ito para masakop ang kanyang buong miniature universe, at kung mangyayari iyon, tiyak na magdurusa ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob. Ang lahat ng tao at ang Small Stone Race ay malamang na mag-transform sa Black Ink Disciples. Gayunpaman, dahil ang lugar na ito ay ang kanyang miniature universe at sa tulong ng World Tree Clone, makokontrol niya ang lahat sa isang pag-iisip. Ang malaking lugar na dati niyang tinatakan gamit ang kanyang kapangyarihan ay ang limitasyon kung saan maaaring kumalat ang Black Ink Strength. Ito rin ang lugar kung saan siya magpapalaki ng ilang Black Ink Clansmen, at kung saan sila titira. Nang maging angkop ang buong lugar para sa kaligtasan ng Black Ink Clan, tumigil si Yang Kai at nagsimulang gumamit ng Black Ink Nest para alagaan ang ilang Black Ink Clansmen. Sa loob ng miniature universe, ang kasalukuyang Void Dao Temple ay umuunlad kasama ang mga elite cultivator mula sa buong Void Continent na nagtipon sa isang lugar, bawat isa sa kanila ay bihirang makitang talento sa labas ng mundo. Sa katunayan, kung ang kanilang talento ay mababa, kung gayon ay hindi na sila makapasok sa Void Dao Temple sa simula. Ang Dao Temple ay may mas maraming mapagkukunan kaysa sa alinmang sekta sa mundo at nagbigay sa mga cultivator ng magandang kapaligiran para sa pagsasanay. Mayroon ding isang malawak na koleksyon ng mga libro na hindi na-access ng karaniwang tao.
Ang buong Void Dao Temple ay naging isang self-sustaining entity ng kanyang sarili pagkatapos na gumana sa libu-libong taon. Ang espiritual na pinagmulan ng Dao Temple, syempre, ay si Dao Lord Yang Kai, na ang miniature universe ay nabalitaan na ang buong Void Continent, at ang lahat ay naninirahan sa loob ng kanyang miniature universe. Kahit na iginagalang nila siya, ang Dao Lord ay isa lamang maalamat na figure para sa kanila. Ang mga namamahala sa Dao Temple sa ibabaw ay ang Temple Master at Deacons, na ang mga kakayahan ay maaaring hindi mas mahusay kaysa sa mga disipulo ng Dao Temple, ngunit sila ay mahusay sa mga tuntunin ng karanasan sa buhay. Lahat sila ay Emperor Realm Masters na nagmula sa mga nangungunang dakilang puwersa ng Void Continent, kaya sila ay mga mature at stable na seniors, responsable sa paghawak ng ilan sa mga administratibong usapin ng Dao Temple. Sa pangkalahatan, ang Temple Master at ang mga Deacon ay hindi nakikialam sa paglilinang ng mga disipulo ng Dao Temple, at sa pagsasabi ng totoo, kadalasan ay hindi nila kayang pangasiwaan ang mga ito. Dahil iyon sa gap na naruroon sa pagitan nila kung sa talento man o kasalukuyang lakas. Kadalasan, ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay magbigay ng pangangalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay at pati na rin ang tulong sa logistic. Mula sa isang tiyak na punto, isang bagong tradisyon ang isinilang sa Dao Temple. Sa katapusan ng bawat taon, ang mga alagad ng Dao Temple ay magsusunog ng insenso at mananalangin sa estatwa ng Dao Lord Yang Kai sa ilalim ng pamumuno ng Temple Master at ng mga Deacon para sa magandang kapalaran ng mga disipulo ng Dao Temple sa darating na taon. Ang malaki at marilag na estatwa na nakatayo sa gitna ng plaza sa loob ng Void Dao Temple ay sinabing ginawa ng mga kamay ng unang Temple Master. Ito ay dahil ang Temple Master ng henerasyong iyon ay nakita ng sarili niyang mga mata ang Dao Lord. Ang araw na iyon ng bawat taon ay ang araw din na puno ng kagalakan sa Dao Temple. Hanggat ang isa ay walang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin o nasa liblib na retreat, sa pangkalahatan ay naroroon sila. Ito ay araw ng pagsunog ng insenso at pagsamba. Libu-libong mga disipulo, sa pangunguna ng Temple Master at mga Deacon, ang nagsunog ng insenso at yumukod upang manalangin ng maayos. Ang mga alagad ay lahat ay naghihintay sa kapana-panabik na mga araw na darating pagkatapos nito. Iyon ay dahil ang araw pagkatapos ng araw ng panalangin ay palaging isang oras para sa mga disipulo na humakbang sa bukid at makipagtalo sa isa't isa, sinusubukan ang mga resulta ng kanilang natutunan sa loob ng taon. Lalo na para sa mga matagal nang hindi na ipasok sa Dao Temple at hindi pa masyadong malakas ang mga kakayahan, kailangan nilang gamitin ng husto ang ilang araw na ito dahil ito ang panahon kung saan maaari nilang hanapin ang kanilang mga seniors para humingi ng payo sa paglilinang. Kadalasan, ang mga makapangyarihang senior na ito ay lahat sa retreat, kaya hindi sila matagpuan kahit na gusto nilang hanapin sila. Kasabay nito, bukas din ang shopping district ng Dao Temple para kunin ng mga disipulo ang anumang gusto nila. Ang pagsunog ng insenso at pagdarasal ay naging isang pangunahing pagdiriwang sa Void Dao Temple, na nakakaapekto sa buong Void Continent kasama nito. Sa araw na ito, ang tunog ng mga gong at tambol ay umalangaw-ngaw sa kalangitan na may malaking kasiyahan. Gaya ng laging nangyayari sa mga nakaraang taon, umusad ang lahat ng walang sagabal. Gayunpaman, nang malapit nang matapos ang ritual, isang hindi likas na alon ng enerhiya ang biglang kumalat. Lahat ng tao sa plaza ay tumangala sa gulat na para bang may kung anong hinayla, lahat ay nakatingin sa rebulto. Ang kanilang nakita ay nayanig ang kanilang mga puso. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang mga mata ng estatwa, na dapat ay walang buhay, ay kumikinang at puno ng espiritualidad. Parang nabuhay ang buong rebulto. Pakiramdam ng lahat ay tahimik silang pinagmamasdan habang ang tingin ng rebulto ay tumama sa kanila. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Nagpapakita ba ang Dao Lord? Kudlit, hindi pa banggitin ang mga ordinaryong disipulo ng Dao Temple, maging ang Temple Master at mga Deacon mismo ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng kalituhan, isang malakas na divine sense ang sumabog sa isipan ng lahat, na nagpapadala ng mensahe sa kanila. Void Continent, ang Black Ink Clan ay sumalakay. Kung hahayaang mag-isa, ang buhay ay mamamatay at ang mundo ay guguho. Ang mga disipulo ng Dao Temple ay dapat magpakita ng halimbawa. Ang iyong hindi matatawaran na tungkulin ay patayin ang Black Ink Clan at sirain ang kasamaan. Ang parehong mga salita ay inulit ng 3 beses. Nang bumalik sa katinoan ang mga tao, bumalik sa normal ang rebulto. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga disipulo ay nagkagulo, nag-uusap sa mga grupo na may mga divine senses na dumadaan sa at pabalik. Marami sa mga disipulo ng Dao Temple ay nasa Emperor Realm kaya natural nilang mahulaan na ang Dao Lord ay malamang na nagpadala ng mensahe sa kanila sa pamamagitan ng estatwa.
Ito ay halos masasabing gabay ng Dao Lord. Gayunpaman, ang Black Ink Clan sa Void Continent. Ang Dao Temple ay may kaunting kaalaman tungkol sa Black Ink Clan at alam na ang Dao Lord ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking digmaan sa Black Ink Clan, at ang mga cultivator na lumabas sa Void Continent na ito ay sasali rin sa labanan kasama ang Dao Lord habang nahaharap sa panganib na mawalan ng buhay anumang oras. Ang sinumang walang kamalayan na iyon ay walang posisyon na gawin ang hakbang na iyon. Gayunpaman, hindi nila akalain na isang araw ay lilito ang kalaban sa Void World na ito. Nahulog kaya ang kanilang Dao Lord sa isang hindi magandang posisyon sa kanyang laban sa labas, kaya naging sanhi ng kanyang miniature universe na pamugarin ng Black Ink Clan. Walang nakakaalam ng sagot, ngunit ang mensahe mula sa Dao Lord ay malinaw pa rin na gumagabay sa kanila, na tumuturo sa isang tiyak na direksyon. Ang Dao Temple's Temple Master at Deacons ay panandaliang nag-usap sa isa't isa at nagpasyang sundin ang pangunguna upang makita kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, tatlong figure ang umakyat sa langit, patungo sa direksyon kung saan sila itinuro ng Dao Lord habang ang iba pang mga deacon ay nanatili sa likuran upang patahimikan ang maraming mga disipulo. Makalipas ang ilang araw, huminto ang tatlong figure na umalis sa Dao Temple at tumingin sa madilim na kawalan sa di-kalayuan. Ang lugar na iyon ay tila nabahiran ng tinte na may napakalaking masamang kapangyarihan na umaagos sa loob nito. Ang pinakamatanda sa kanila, ang Temple Master, ay bamulong. Ang mapayapang araw ng Void Continent ay tapos na. Kahit na mula sa ganoon kalayuan, mararamdaman ang kapahamakan ng itim na kapangyarihan doon, kaya ano kaya kung personal nilang haharapin ito. Ang Deacon sa kaliwa ay nag-isip. Ang Void Continent ay naging mapayapa mula noong pagdating ng Dao Temple, at ang mga disipulo ay kulang sa kahirapan sa kanilang pagsasanay. Ito ay maaaring isang pagkakataon upang baguhin iyon. Bago ang pagdating ng Void Dao Temple, karaniwan na ang labanan sa kontinente, kung saan ang bawat pangunahing sect ay nag-aagawan para sa teritoryo, talento, at mapagkukunan. Ang malalaking away ay madalas na sumiklab at maging ang pagpuksa sa isang buong sekta ay isang pangkaraniwang pangyayari. Masasabi ng isa na kahit na ang karaniwang kaharian ng mga cultivator sa Void Continent noon ay mababa at bihira ang mga taong may talento, maraming bayani ang lumaban ng buong tapang at mabangis. Gayunpaman, mula nang lumitaw ang Void Dao Temple, ang lahat ng mga cultivator sa kontinente ay nakatuon sa Dao Temple at ipinagmamalaki na ang kanilang mga disipulo ay maaaring mapili nito. Sino ang mag-aalaga sa iba pang mga bagay na walang kabuluhan? Mabuti na lang at walang malalaking digmaan dahil ang ibig sabihin nito ay mas kaunting mga tao ang nagdusa at namatay. Gayunpaman, hindi rin ito isang ganap na magandang bagay dahil ang mga cultivator na lumaki sa gayong kapaligiran ay kulang sa pananaw at paghahasa ng mga pagsubok sa buhay at kamatayan. Gaano man kataas ang kanilang mga paglilinang, kung hindi sila nakatagpo ng anumang malalaking paghihirap sa daan, kung gayon magiging mahirap din na ipagkatiwala sa kanila ang mga seryoso at mapanganib na misyon. Marshall Pick, Kabanata 5295. Kahinahunan. Maraming taon na ang nakararaan, napagtanto ng ilan sa mga elder ng Dao Temple ang problemang ito, ngunit walang angkop na paraan para malutas nila ito. Hindi lang sila maaaring pumili ng dahilan para magpatayan ang mga alagad ng Dao Temple, tama ba? Kahit na magkaroon ng ilang tensyon sa pagitan ng malalaking sekta, magpapalit lang sila ng mga sandata ng digmaan para sa mga Reg along Jade at Seda sa pamamagitan ng mga alagad ng Dao Temple. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sekta ngayon ay may ilang mga disipulo na naglilinang sa templo ng Dao. Ang hitsura ng Black Ink Clan ay maaaring malutas ang problemang iyon. Nag-isip ang matandang Temple Master. Ibig mo bang sabihin na ang sitwasyong ito ay ang intensyon ng Dao Lord? Mabilis na ikinaway ng Deacon ang kanyang mga kamay. Ang isang walang kwentang tao na tulad ko ay hindi nang ahas mag-isip tungkol sa iniisip ng Dao Lord. Inilalagay ko lang ito sa nakikita ko. Nagmuni-muni sandali ang Temple Master at wala nang sinabi pa. Tulad ng sinabi ng Deacon, ang hitsura ng Black Ink Clan sa Void Continent ay maaaring hindi isang masamang bagay. Maaaring gamitin ito ng mga disipulo ng Dao Temple para maasa ang kanilang sarili sa hinaharap. Ang Deacon na nagsalita kanina ay tumingin sa kaliwat kanan bago sinabing, ito ay isang angkop na lugar upang magtayo ng isang base. Kung makakagawa tayo ng linya ng depensa dito, kung gayon kasama ang mga disipulo ng Dao Temple bilang pangunahing puwersa at ang mga pangunahing sekta na nagbibigay ng pantulong na suporta, mapipigilan natin ang pagkalat ng Black Ink Clan at protektahan ang kapayapaan ng mga mortal ng Void Continent. Bahagyang tumanggo ang Temple Master. Napakagaling. Sa ginawang desisyon, isa sa tatlong lalaki ang nanatili upang subaybayan ang mga galaw ng Black Ink Clan habang ang iba ay nagmamadaling bumalik sa Dao Temple.
Kaagad pagkatapos, ang buong Void Dao Temple ay pinakilos. Ang mga disipulo ng Dao Temple ay nagmula sa lahat ng sulok ng Void Continent, kaya sa sandaling sila ay mapakilos, ang mga puwersa ng mga sekta sa likod nila ay magsisimula na ring kumilos. Wala pang isang buwan, isang matayog na kuta ang itinayo sa mga bukas na lupain, na nakaharap sa Black Ink Clan. Na parang sa pamamagitan ng ilang banal na pakay, isang malaking batch ng kakaibang hugis na mga halimaw na natatakpan ng kulay ng Black Ink ang dumating sa pag-atake sa sandaling matapos ang konstruksyon. Nalaman ng mga cultivator ng Void Continent ang pagkakaroon ng Black Ink sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang mga ito, kahit na ang mga Black Ink clansmen na ito ay mga serf lamang na halos hindi dapat banggitin sa labas ng mundo. Sa panahon ng labanan, ang mga alagad ng Dao Temple ay sumugod at pinabagsak ang maraming mga kaaway. Gayunpaman, hindi maiiwasan na may ilang aksidenteng nadungisan ng Black Ink Strength dahil sa kapabayaan. Ang mga napinsala ng Black Ink Strength ay nawala lahat ng kanilang kalooban at nagsimulang pumanig sa kaaway. Sa oras na ito, nagpasa ang Dao Lord ng isa pang utos, na nagbibigay sa kanila ng mga diskarte sa pagpino para sa purifying Black Ink Peel. Sa pamamagitan lamang ng pagkontra sa Black Ink Strength sa pamamaraang ito na nagawa nilang maiwasan ang panganib. Pagkatapos ng ilang mga tagumpay, ang mga alagad ng Dao Temple ay gustong gumawa ng kontra-atake upang maputol ang problema sa pinagmulan nito, ngunit ang Black Ink Strength ay lubhang mapanganib na mahirap umunlad, kaya napilitan silang itigil ang kanilang mga plano na maglunsad ng isang kontra-opensiba sa kalagitnaan at umatras sa kuta upang kunin ang kanilang lakas. Lumipas ang mga taon na nagpapatuloy ang pattern na ito. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang sitwasyon sa kanyang miniature universe ay naging matatag na, at sa enerhiyang ibinibigay ng kanyang sariling miniature universe, ang low-grade Black Ink Nest ay nakagawa ng isang tuloy-tuloy na stream ng mga bagong Black Ink clansmen. Kapag naabot na nila ang isang tiyak na antas ng lakas, sasalakayin nila ang linya ng depensa ng tao at lalo pang mahahasa ang mga alagad ng Dao Temple. Ang mga Black Ink clansmen na ito ay hindi masyadong malakas sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang yugto ng paglaki ay masyadong maikli, kaya ang mga disipulo ng Dao Temple ay sapat na upang harapin sila ng madali. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, magsisimulang lumitaw ang mas malalakas na Black Ink clansmen, kaya naniwala si Yang Kai na magiging mas mahirap para sa kanila ang pagharap. Gayunpaman, pangunahing layunin ni Yang Kai na sanayin ang kanyang mga magiging tropa, na nagpapahintulot sa mga disipulo ng Dao Temple na maging pamilyar sa mga espesyal na katangian ng Black Ink Clan ng maaga, kaya natural na hindi niya hahayaang mawala ang mga bagay-bagay. Kaya, kahit paano lumaki ang Black Ink Clan, may limitasyon pa rin. Hindi nila kayang lampasan ang Dao Temple sa lakas. Ang paggawa nito ay isang malaking pasanin para kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan na hinihigop ng Black Ink Nest ay ang World Force ng kanyang sariling miniature universe. Naghanda na si Yang Kai ng napakaraming mapagkukunan para sa Black Ink Nest upang pinuhin, ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na siya ay nag-alala para sa wala. Ang Black Ink Nest ay nagsilang ng mga Black Ink clansmen, at pinatay sila ng mga disipulo ng Dao Temple. Iyon mismo ay bahagi ng cycle ng buhay at kamatayan, na nagresulta sa isang malaking halaga ng World Force na ginawa sa kanyang miniature universe. Kahit na hindi ito katumbas ng dami ng nilalamon ng Black Ink Nest, ito ay mas mabuti kaysa sa kanyang enerhiya na nauubos ng isang panig. Sa kasalukuyan, kahit na gumastos ng malaki ang miniature universe ni Yang Kai, nakatanggap din siya ng malaking kita. Hindi ito pantay na palitan, ngunit mas maganda pa rin ito kaysa sa inaasahan ni Yang Kai. Sa paminsan-minsang pagbibigay ng ilang mga mapagkukunan para sa Black Ink Nest upang pinuhin at makuha, ang pagkawala ng World Force sa kanyang miniature universe ay maaaring baliwalain. Ang miniature universe ni Yang Kai ngayon ay halos parang miniature na Black Ink battlefield. Tila na mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay palaging may hindi maipaliwanag na lihim na pag-unawa kung paano haharapin ang mga dayuhang kaaway. Hindi niya binigyan ang Dao Temple ng anumang detalyadong tagubilin kung ano ang gagawin, ngunit ginawa ng Dao Temple ang eksaktong ginawa ng mga tao sa Black Ink battlefield. Nagtayo sila ng isang kuta na katulad ng Great Passes at ginamit ito bilang isang kalasag laban sa pagsalakay ng kaaway. Dahil ang malakihang tempering exercise na ito ay nakaset up na ngayon, naniniwala si Yang Kai na sa susunod na pagkakataong lumabas ang mga disipulo sa kanyang miniature universe, magdadala sila ng ibang espiritu kumpara sa mga lumabas noon. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay dapat maging natural sa kanila. Imposibleng maiwasan ang kamatayan kung sasali sila sa Black Ink battlefield. Inaabangan niya ito.
Sa paglipas ng mga taon, sinaliksik ni Yang Kai ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mid-grade Black Ink Nest na hawak ng humans, at lumikha din ng ilang low-grade subnest na may kapangyarihan nito. Ipinadala ni Ouyang Lai ang mga subnest na ito sa Great Evolution Pass habang si Mi Jinglun ay nagayos ng mga lalaki na i-incubate ang mga ito sa iba't ibang lugar upang masubukan nila ang intelligence network. Ang mga resulta ay isang tagumpay. Ang low-grade subnest ay madaling makipag-ugnayan sa isa't isa sa espasyo ng mid-grade Black Ink Nest gaano man sila kalayo. Kung mayroong limitasyon sa distansyang iyon o wala ay hindi pa matukoy. Gayunpaman, ang pagsasara ng Black Ink Nest space at ang pagkakahiwalay sa pagitan ng koneksyon ng mas mataas at mas mababang grado na Black Ink Nests ay nasubak na. Si Yang Kai ang nagsagawa ng pananaliksik na ito. Dahil nakatayo siya sa loob ng mid-grade Black Ink Nest nitong mga nakaraang taon, natural na dapat ipaubaya sa kanya ang mga pagsubok na tulad nito. Nang kumonekta ang human sa kamalayan ng mid-grade Black Ink Nest sa pamamagitan ng mga subnest at nakipag-ugnayan sa isa't isa, natuklasan ni Yang Kai na nararamdaman niya ang lahat ng hindi sinasadyang tingnan ito. Iyon ay dahil ang espasyo kung saan sila nakikipag-usap sa loob ay nilikha ng kamalayan ng mid-grade Black Ink Nest na kanyang pinangangasiwaan, kaya alam niya ang lahat ng nangyari sa loob nito. Maaari pang ang hikayatin ni Yang Kai ang kamalayan ng Black Ink Nest na ganap na isara ang espasyo ng Black Ink Nest. Katulad ng naranasan niya noon sa loob ng Royal Lord Black Ink Nest Space, maaari niyang i-block o putulin ang koneksyon sa anumang partikular na low-grade subnest. Ang koneksyon ay madaling maibalik kung ito ay naharang lamang, ngunit kung ito ay ganap na naputol, kung gayon ito ay hindi na maibabalik. Ito ay katumbas ng pagsuko sa koneksyon sa pagitan nila magpakailanman. Sa mga salita ni Ouyang Lai, para itong isang ina na itinaboy ang kanyang rebelding anak, na nagbabawal sa kanya na pumasok muli sa bahay. Ang mga resulta ng mga eksperimentong ito ay napakahalaga para sa human race. Kung alam ni Yang Kai ang impormasyong ito noon pa man, hindi sana siya nakulong sa loob ng Black Ink Nest Space sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, hindi maisip ni Yang Kai kung hinaranggan lang ng Royal Lord Black Ink Nest ang mid-grade Black Ink Nest na kanyang inookupahan, o kung tuluyan nang naputol ang koneksyon. Natural, ito ay para sa pinakamahusay na kung ito ang huli, kung gayon ang dalawa sa kanila ay hindi na kailangang makitungo sa isa't isa sa hinaharap. Gayunpaman, kung ito ang una, kung gayon kailangan nilang mag-ingat. Kung biglang ibinalik ng Black Ink Clan ang koneksyon na iyon, malaki ang posibilidad na maglunsad sila ng pag-atake at magdusa ng malubhang pagkawala ang mga tao na nangangasiwa sa Black Ink Nests. Kaya, kung pangangasiwaan ni Yang Kai ang mid-grade Black Ink Nest, kailangan niyang mag-ingat at maghanda sa lahat ng oras. Great Evolution Pass, Courtyard ng Dawn Squad. Sa maraming taon ng pagkawala ni Yang Kai, ang courtyard kung saan itinalaga sa Dawn Squad ay inalagaan ng maganda ng ilang babaeng miyembro ng squad at napuno ng mga mabangong bulaklak. Sa loob ng patio ay isang maliit na tulay na may umaagos na tubig sa ilalim nito, na nagbibigay sa lugar ng isang payapa na hitsura. Sa sandaling ito, sa hardin, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay tamad na nakahiga sa isang Tai Chi armchair, nakikisawsaw sa araw na may singkit na mga mata, na tila komportable. Samantala, tumayo si Yang Kai sa gilid na may mapait na tingin. Inutusan siyang bumalik kamakailan upang tumulong sa pag-aayos ng Great Pass. Ang mga usapin tungkol sa Black Ink Nest ay natapos na at lahat ng agarang isyo ay naayos na. Ang mga kakayahan ng Black Ink Nest ay naipasa na sa 8th Grade Master na humalili sa kanyang posisyon sa pangangasiwa sa Black Ink Nest, at walang sino man ang hindi makatitiyak tungkol sa isang 8th Grade Master. Pagkuha sa gawaing iyon. Gayunpaman, itinuring ni Yang Kai na ang mga namamahala sa pangangasiwa sa Black Ink Nest sa hinaharap ay malamang nagagawa nito ng paisa-isa. Kung tutusin, hindi lahat ay katulad niya, na kayang baliwalain ang pagpasok ng Black Ink Strength. Kahit na ang 8th Grade Masters ay mas malakas kaysa sa kanya sa cultivation-wise, si Yang Kai ay may kakaibang kalamangan sa kakayahang labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Kaya, ang taong namamahala sa pangangasiwa sa Black Ink Nest ay kailangang palitan sa mga regular na agwat, at sa napakadalas nito. Sa pamumuno ng 8th Grade Masters, masaya rin si Yang Kai na mabawi ang kanyang kalayaan at tiyak na bumalik sa Inner Sanctum. Sa mga taon na ito, hindi na siya nakikibahagi sa muling pagtatayo ng Great Evolution Pass mula nang magulo siya sa mga usapin tungkol sa Black Ink Nest. Nang bumalik siya sa Great Evolution Pass pagkatapos ng mahigit isang dekada, natuklasan niya na ganap na itong nagbago. Ang kabuuan ng Great Evolution Pass ay napuno ng madilim na kapaligiran, isang bagay na palaging wala kapag sinakop ng Black Ink Clan ang lugar na ito. Ang Great Evolution Pass ngayon ay sa wakas ay muling nabawi ang ilang pagkakahawig kung paano ito dating noong kontrolin ito ng mga tao.
Ang Great Passes of the Humans ay may lalabas lamang ang kanilang tunay na potensyal sa mga kamay ng tao. Ang pagpapanumbalik ng Great Evolution Pass ay isinasagawa pa rin, at imposibleng makumplito ang konstruksyon ng hindi bababa sa 100 taon na pagsisikap. Kung tutusin, napakaraming spirit array sa buong Great Pass, at maraming artifact din ang kailangang ayusin o palitan. Sa katunayan, medyo nalilito si Yang Kai kung bakit nila ito ginagawa. Sa kasalukuyan, ang pundasyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay lubhang nasira. Walang paraan para ma-attack silang muli sa Great Pass, kaya ano ang pinagkaiba kung pinagtibay at armadong nila ang Great Evolution Pass o hindi? Habang nakatayo ang mga bagay-bagay, hanggat hindi nagpapabeya ang mga tao, hindi na dapat isipin ng Black Ink Clan na magkaroon ng pagkakataong makuha muli ang Great Evolution Pass. Bukod dito, kung tama siya, kung gayon ang krusada ng human race ay hindi dapat masyadong malayo. Kapag ang human army ay nagkusa na magaklas, kung gayon para saan ang iba't ibang mga kuta. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, ang mga nakatataas ay tiyak na may sariling dahilan para gawin iyon, at hindi siya naging mayabang upang tanungin sila. Pagbalik niya sa looban ng Dawn Squad, nagkataong nagpapahinga ang lahat ng miyembro ng Dawn Squad. Naging abala ang lahat sa Dawn Squad sa muling paggawa ng Great Evolution Pass, nakakatanggap lamang ng ilang librerag oras sa nakalipas na 2 buwan. Gayunpaman, kailangan nilang magsimulang muli sa trabaho pagkatapos magpahinga ng 1 pang buwan. Habang nag-uusap sila, biglang may naalala si Yang Kai at agad itong kinuha. Ito ay ang karne ng baka na ibinigay sa kanya ng Wind at Cloud Pass, Old Ancestor nang pumunta siya roon upang subukan ang Space Array at magpasa ng isang ulat. Orihinal na nilayon niya itong gawing sopas para ibahagi sa mga miyembro ng Dawn Squad, ngunit naging abala siya sa Black Ink Nest nang walang nalalabi na oras, kaya ngayon na ang tamang pagkakataon para ilabas ito. Martial Pick, Kabanata 5296. Pagpipilit ng gantimpala. Bagamat orihinal na sinadya ni Yang Kai na pakainin nito ang mga katawan ng kanyang miyembro ng squad, wala itong ganoong epekto. Ito ay ordinaryong karne ng baka, habang kahit na ang pinakamahina sa Dawn Squad ay nasa 5th grade. Kahit na isang regalo mula sa Wind and Cloud Pass, Old Ancestor, kung ito ay walang espiritualidad, ay walang iba kundi ang normal na pagkain. Gayunpaman, ito ay regalo pa rin mula sa isang Old Ancestor, na ginawa itong mas simboliko kaysa praktikal. Kaya, habang librera ang lahat, nagpasya si Yang Kai na ilabas ito at ibahagi sa lahat. Nabanggit lang niya na ito ay regalo mula sa Wind and Cloud Pass, Old Ancestor, ngunit walang sinabing anuman, natural na inaabangan ito ng mga miyembro ng Dawn Squad. Pinangunahan ni Fang Ying ang ilang babaeng miyembro na hawakan ang karne ng baka at ilagay ito sa sopas habang si Shen Ao at ang iba pa ay naglabas ng mahahabang mesa at bangko, naghanda ng mga plato ng prutas at masarap na alak, at pagkatapos ay naghanda para sa isang malaking piging. Ito ay isang pambihirang okasyon para sa lahat sa Black Ink Battlefield, kung saan lahat sila ay maaaring magsama-sama at makapagpahinga, kaya natural nilang pinahahalagahan ang sandali. Maging si Ning Chiji, na nagpapagaling pa sa kanyang mga sugat, ay tumutulong. Pagkatapos ng mga taon ng pagpapagaling, ang mga pinsala ni Ning Chiji ay bumuti ng husto. Ilang taon na lang dapat bago siya tuluyang gumaling. Ang mga miyembro ng Dawn Squad ay nagiinuman at nakikipag-chat sa isa't isa, na walang pakialam. Dumating na ang Old Ancestor, na natangay sa halimuyak ng hangin. Walang ideya si Yang Kai kung paano nabuo ang ilong ng Old Ancestor, ngunit nang mawala ang amoy ng kanilang sopas, tumakbo siya para kumuha ng sarili niyang mangkok. Natural, walang nang ahas na hindi tanggapin ang Old Ancestor. Sa katunayan, ang kanyang pagbisita ay isang malaking karangalan para sa lahat sa Dawn Squad. Tanging si Yang Kai lang ang nakatayo sa gilid ng Old Ancestor na may malungkot na mukha. Sa pagtingala, makikita ang isang Great Sun na nakabitin sa himpapawid, at nararamdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang miniature universe na umaagos palabas sa kanya na para bang may nabuksan na pintuan ng baha. Para saan ba hinihila mo yang mapait na mukha? Ang hinihingi ko lang ay kaunting sikat ng araw mula sa iyo, mahirap ba iyon? Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay hindi nasisiyahang bamulong nang hindi man lang itinaas ang kanyang mga mata. Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Ngunit, Old Ancestor, kailangan ko ng maraming bagay para mapanatili itong divine manifestation ito. Ang Great Sun na nakabitin sa himpapawid ay hindi araw, ngunit sa halip, ang Golden Crown ni Yang Kai ay ang divine manifestation casting sun. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay mahilig maligo sa araw, isang ugali na nakuha niya sa loob ng kanyang miniature universe.
Noong kabataan niya kasama ang mag-asawang mangangaso, personal na hinabi ng mangangaso ang isang upuan ng yari sa Sulihiya para sa Old Ancestor, at ang malaking upuan ng yari sa Sulihiya ay ganap na binalot ang kanyang maliit na katawan upang siya ay makaupo ng comfortable sa looban at tamasahin ang kanyang masayang oras. Bilang kanyang guro noong panahong iyon, nakita ni Yang Kai ang Old Ancestor Xiao Xiao na nagpapahinga sa kanyang bakuran ng hindi mabilang na beses. Ang mag-asawang mangangaso ay mga mortal sa wakas, kaya nang maabot nila ang katapusan ng kanilang buhay makalipas ang 150 taon, pareho silang bumalik sa Earth. Mahigit sa 100 taon sa buhay ni Old Ancestor Xiao Xiao ay isang snap lang, ngunit alam ni Yang Kai kung gaano kahalaga ang mga araw na iyon para kay Old Ancestor Xiao Xiao, at kahit gaano pa katagal ang lumipas, malamang na hindi niya makakalimutan kahit isang sandali. Nang panahong iyon, dumating si Feng Ying sa tamang oras para iligtas ang araw. Tapos na ang sopas ng baka, at dinala niya ang isang mangkok. Tinanggap ni Yang Kai ang mangkok mula sa kanya at ibinigay ito sa Old Ancestor ng may paggalang. Ang iyong pagkain, Old Ancestor. Noon lamang binuksan ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang mga mata at umupo. Kinuha niya ang mangkok mula sa kanya, inihagis niya ang kanyang ulo at ininom iyon. Sinamantala ang sandaling ito, mabilis na binawi ni Yang Kai ang kanyang divine manifestation. Pinandilatan siya ng Old Ancestor Xiao Xiao habang umiinom siya ng kanyang sopas, ngunit nagkunwari si Yang Kai na hindi niya ito nakita. Sa ilang paghinga lang, naubos ang laman ng mangkok ng sabaw. Ang Old Ancestor ay pinunasan ang taba sa kanyang bibig gamit ang kanyang manggas nang walang anumang pag-aalaga sa kanyang imahe at nagpout. Napakaliit. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao. Pag-usapan natin ang matandang iyon. Ginugol mo ang lahat ng pagsisikap na bisitahin siya at ito lang ang ibinigay niya sa iyo. Sumagot si Yang Kai. Ano pa ang dapat niyang ibigay, kung gayon? Hindi rin ako mangangahas na humingi ng higit pa. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagturo sa kanya. Sa susunod na pagkakataon na makita mo siya, pumunta at hanapin ang Old Ox na may siraang sungay at putulin ang ilang laman nito. Ang karneng iyon ay napakasustansya, at ang isang kagat lamang ay magbibigay ng mas magandang epekto kaysa sa 100 taon ng paglilinang. Habang nagsasalita ay naglaway pa siya. Mabilis na kumilos si Yang Kai para takpan siya. Kung makikita ng mga miyembro ng Dawn Squad na ganito ang Old Ancestor, maaaring mawala sa kanya ang lahat ng awtoridad sa kanilang mga mata. Kahit na walang pakialam ang Old Ancestor sa kanyang imahe, kailangan pa rin niyang tulungan itong ipagtanggol, na nakakapagod na trabaho. Ang baka na iyon. Mayroon bang espesyal tungkol dito? Ipinaliwanag ng Old Ancestor Xiao Xiao. Ang matandang iyon ay nag-aalaga ng baka sa loob ng maraming taon, kaya puno ito ng espiritualidad. Ang iba pang mga baka ay karaniwang mga inapo ng Old Ox na iyon na madalas ibigay ng matandang lalaki bilang mga regalo sa iba, ngunit lahat kayo ay kumikilos na nagpapasalamat na parang ito ay isang magandang bagay. Maingat na naalala ni Yang Kai nang makita niya ang Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass noong araw na iyon, at mayroon ngang isang Old Ox na may siraang sungay sa ulo nito. Ang maraming taon, na binanggit ni Old Ancestor Xiao Xiao ay malamang na higit sa 10,000 taon. Kahit sinong ganoon katanda ay malamang na napakalakas. Ipinilig ni Yang Kai ang kanyang ulo na parang rattle drum. Hindi ako mangangahas. Higit pa rito, nang hindi man lang binanggit kung siya ay magiging katapat o hindi para sa baka, paano makukuha ng Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass ang mga bagay na nakahiga kung talagang pinutol niya ang laman ng kanyang mahal na baka? Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay ang gustong kumain ng karne ng baka, ngunit dumating siya upang udyukan siya. Ito ay simpleng hindi makatwiran. Habang nag-uusap sila, isang malakas na halakhak ang narinig sa malayo. Ang bango ng karne. Young boy, naghanda ka ba ng maaga dahil alam mong may mga bisita kang darating? Kasunod ng paglitaw ng boses, lumitaw si Shu Linggang, na mabilis na humakbang kasama ang dalawa sa kanyang mga disipulo sa likuran niya, sina Qingkui at Su Yingzhou. Nang siya ay lumapit at nakita ang Old Ancestor, agad na inalis ni Shu Linggang ang kanyang ngiti at tulad ng isang manugang na babae na nakikita ang kanyang mga biyenan, magalang siyang lumapit sa Old Ancestor at yumuko. 10,000 pagpapala sa Old Ancestor. Habang nagsasalita, tiningnan niya si Yang Kai, nagtatanong kung bakit nandito ang Old Ancestor. Ibinalik ni Yang Kai ang tingin, ibig sabihin ay dumating ang Old Ancestor upang humingi ng pagkain. Naiintindihan ni Shu Linggang. Walang kahit isang tao mula sa Yin Yang Pass ang hindi nakakaalam ng katakawan ng Old Ancestor Xiao Xiao.
Sa katunayan, si Shu Linggang ay wala dito para sa anumang negosyo, kaya lang nasugatan siya ng husto sa kanilang pagkubkob sa Royal City at nagpapagaling sa mga taon pagkatapos nilang sakupin ang Great Evolution Pass. Pagkatapos noon, habang abala si Yang Kai sa pag-aasikaso sa mga usapin tungkol sa Black Ink Nest, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makita ang isa't isa. Ngayong narinig niya na bumalik si Yang Kai sa Great Evolution Pass, nagpasya siyang pumunta para bisitahin, ngunit sinong mag-aakala na makakasalubong niya ang Old Ancestor Xiao Xiao dito. Dahil doon ay medyo hindi siya mapalagay. Kahit na ang Old Ancestor Xiao Xiao ay maluwag at hindi nagpapalam, siya ay isang Old Ancestor pa rin. Sa lahat ng Great Evolution Pass, bukod kay Yang Kai na may lakas ng loob na talikuran ang mga formalidad sa harap niya, walang sino man ang nangahas na kumilos ng ganoon kapangahas. Sa halip na maabutin si Yang Kai, si Shu Linggang ay tinawag ni Shen Ao at ng iba pa para pumasok kasama ang kanyang dalawang disipolo at makisalo ng sopas at alak sa Dawn Squad, at hindi nagtagal ay nanirahan sila. Sa gilid, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay may isa pang mangkok ng sopas at hinampos ang kanyang mga labi, na tila hindi pa siya sapat. Nang pumunta si Yang Kai para kunin siya ng ikatlong bowl, pinigilan siya ng Old Ancestor. Hindi ginagawa ng isa ang parehong bagay ng 3 beses. 2 mangkok ng mga bagay na ito ay sapat na mabuti. Walang dahilan para magkaroon ng pangatlong bowl. Natukso si Yang Kai na sabihin. Bakit hindi mo sabihin iyan kapag kumakain ka ng minatamis na prutas at steamed stuffed buns? Kudlit, mukhang napansin ng Old Ancestor ang gusto niyang sabihin at sumimangot. Ano ang iniisip mo? Mapagpasyahang sumagot si Yang Kai. Wala naman. Bumantong hininga ang Old Ancestor Xiao Xiao at nagpatuloy. Sa loob ng Black Ink Nest Space, nag-iisa kang lumaban sa Black Ink Clan, at bilang 7th grade master, pinatay mo o nasaktan ang 11 territory lords at 8th grade Black Ink. Mga alagad. Napakalaking merito, kaya sabihin mo sa akin, mayroon ka bang gusto? Kung hindi naman masyado, malugod kong tutuperin ito. Nabanggit na ito ni Mi Jinglun kay Yang Kai noon, ngunit walang partikular na gusto ni Yang Kai sa ngayon. Siya ay walang kakulangan sa military merit. Ang dami na niyang naipon pagkatapos makipaglaban sa madugong labanan pagkatapos ng madugong labanan sa Black Ink Clan sa lahat ng mga taon na ito ay napakalaki na. Hindi niya nais na linangin ang anumang iba pang secret techniques ng ibang cave heavens o paradises dahil ang dalawang ay secret techniques ng Myriad Demons Heaven ay sapat na para matunon niya sa mahabang panahon na darating. Ang mga bagay tulad ng secret techniques ay dapat na malakas sa kalidad sa halip na mataas sa bilang. Hindi rin siya nagkukulang sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Sa katunayan, sa ngayon, walang sino man sa panig ng tao ang nagkukulang ng mga mapagkukunan. Huwag mong sabihing wala kang gusto. Pinigilan ni Old Ancestor Xiao Xiao si Yang Kai bago siya makapagsalita. Tama si Big Head Mi. Kahit na ayaw mo ng gantimpala para sa napakagandang tagumpay, kailangan pa ring ipakita ng Great Evolution Army ang ating pagpapahalaga. Kung hindi, parang hindi malinaw ang mga inilang gantimpala at parusa at hindi maayos ang paghawak sa ating sistema. Ngayong narito na ako, maaari ko ring hawakan ang bagay na ito. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak, naisipin na kahit isang gantimpala ay maaaring pilitin sa isang tao. Pero sa totoo lang, bakit Big Head Mi? Tinawag siya ni Ouyang Lai ng ganoon, at maging ang malugod kong tutuperin ito ay tinatawag siya ng ganoon. Hindi naiwasang magtanong ni Yang Kai. Bakit ganoon ang tawag kay Senior Mi? Maluwag na sinabi ng Old Ancestor. Ang lalaking iyon ay may isip na kasing lawak ng dagat, kaya hindi ba malaki ang kanyang ulo? Ganon din si Big Head Siang. Sinapo ni Yang Kai ang kanyang noo. Kamanga-mangha. Kudlit. Hindi lang nagkaroon ng Big Head Mi sa Great Evolution Pass, mayroon pang Big Head Siang ngayon. May malalim na hinala si Yang Kai na ang pangalang ito ay talagang nagsimula sa Old Ancestor. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung anong reward ang gusto mo. Ako mismo ang pumunta dito, kaya hindi mo ako maiwan ng walang dala, di ba? Hinikayat siya ng Old Ancestor. Sasabihin na sana sa kanya ni Yang Kai na wala siyang gusto, ngunit bigla niyang nakita ang isang magandang figure na lumitaw at naglalagay ng isang mangkok ng sopas ng baka sa harap ni Miao Feiping, namumula ang tingin sa kanyang nahihiyang mga pisngi bago siya kumuha ng malambot. Boses. Senior Brother Mao, mangyaring kumain ng ilang sopas. Magalang na sumagot si Miao Feiping. Maraming salamat, Junior Sister. Kinawian ng babae ang kanyang mga kamay. Masyadong magalang si Senior Brother. Sabay turo ni Yang Kai gamit ang kanyang kamay. Si Xiao Kai ay ipinanganak mula sa aking miniature universe at nilinang ang Dao of Space. May balak akong alagaan siya ng maayos.
Kung masyado akong abala sa hinaharap, matutulungan niya akong pangasiwaan ang ilang bagay na may kaugnayan sa Tao of Space. Nais kong hilingin sa Old Ancestor na payagan siyang pumasok sa Dawn Squad at maging isa sa mga miyembro ng Dawn Squad ko. Hindi siya nagsasalita ng napakalakas, ngunit paanong hindi ito narinig ni Shao Kai? Natigilan siya sa kinauupuan at nagtatakang tumingin kay Yang Kai. Mula nang sumulong sa Heaven Opening Realm, na-assign siya sa ibang squad tulad ng iba pang mga cultivator na lumabas sa miniature universe ni Yang Kai. Gayunpaman, lalapit pa rin siya kay Dawn Squad para tumulong paminsan-minsan. Ngayong mayroon silang magagandang bagay na ibabahagi, natural na hindi makakalimutan ni Feng Ying na tawagan ang dalagang ito. Kaya lang, hindi inakala ni Shao Kai na makakatagpo siya ng ganoong bagay ngayon. Natural, pangarap niyang makasama sa Dawn Squad, pero pagkatapos tanggapin ang Blood Crow at ang iba pa, puno na ang Dawn Squad. Ang army ay may sariling sistema at imposible para sa kanila na gumawa ng mga exception, kaya alam ni Shao Kai na maliban na lamang kung sino man mula sa Dawn Squad ang bumagsak sa labanan, hindi siya kailanman makakasama sa kanila. Gayunpaman, kung darating ang pagkakataong iyon, nangangahulugan ito na ang mabibigat na casualty ay natamo ng Dawn Squad kung saan siya ay humahantong sa isang mas kalang ng kanilang mga numero. Ito ay isang bagay na ayaw niyang makita kahit anong mangyari. Ang biglaang komento ni Yang Kai ay naging isang kasiya siyang sorpresa sa kanya, ngunit nakaramdam din siya ng kawalan, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa isang sandali. Nagulat din si Old Ancestor Xiao Xiao. Oh, nagpaplano ka bang kumuha ng isang alagad? Hindi problema yan. Karamihan sa mga maliliit na bata na ito na nagmula sa iyong miniature universe ay may mga bakas ng iyong mga Dao, kaya't wala nang masangkop na gagabay sa kanila kaysa sa iyo. Umiling si Yang Kai. Hindi ko na kailangan pang kumuha ng disciple. Maaari ko lang siyang bigyan ng ilang mga punto dito at doon.